Katulad ni Joseph Russell Inco, nakaranas din daw ng panghaharas kay MMDA Traffic Constable Jorby Adriatico ang isa pang motorista na si Ira Panganiban. Tinanggi naman ni Adriatico ang paratang. May news to go si Marisol Abduraman. Masama ang loob ni Joseph Russell Inco nang humarap sa GMA News. Under alarm kasi ang kanyang lisensya ngayon matapos may isampa ng MMDA Traffic Constable na si Jorby Adriatico ang reklamo laban sa kanya sa LTO. Hindi naman patas yata yun. Kung isang side lang ang titingnan. Ang agrabyado rito eh. Iniimbestigahan din ng LTO ang aligasyon ng luxury sports car ni Inco. Hindi raw nakarehistro nang mangyari ang girian nila ni Adriatico. Pero ang alam daw ni Inco, nakarehistro ang kanyang sasakyan. Pinaninindigan din niya ang nauna niyang pahayag ng traffic constable ang unang nanakit sa kanya. Ang kwento ni Inco, tila kapareho ng sinasabi ng iba pang motorista na nakaalitan din daw ni Adriatico. Isa sa kanila si Ira Panganiban. Kinalampag daw ni Adriatico ang kanyang sasakyan, sinunggaban at hinamon pa ng suntukan. Sinunggaban din daw ni Adriatico ang kanyang kamay at pilit daw kinuha ang kanyang ID. Bakit mo sinusunggaban? Gusto ko makita. O yan, sabi ko, tignan mo. Huwag mo agawin, tignan mo. Yabang-yabang mo. Sa akin. Yabang mo. Gusto mo, bumaba ka dyan, magsuntukan na lang tayo eh. Tulad ng nangyari kay Inco, sinusubukan din daw kunan ng video ni Adriatico si Panganiban. Iginit ni Adriatico na wala siyang motoristang tinatakot, pinagbabantaan o hinaharas. Git pa ng traffic constable, litrato at hindi video ang kinukuha niya. Para raw may ebidensya magamit laban sa mga lumalabag sa batas trapiko. Ayon sa MMDA, bahagi raw talaga ng kanilang pulisiya ang paggamit ng cellphone camera ng mga traffic enforcer para kunan ng mga traffic violator. Hindi dapat masyadong intrusive naman doon sa motorista. Hindi ho nakatutok naman sa mukha. At dapat ho merong cause and effect kung bakit kinukunan. Tapos kung mag-request po yung kinukunan ng video ng kopya, bibigyan din po siya dapat ng kopya. Pero may agam-agam ang Commission on Human Rights kaugnay nito. Tingin namin sa CHR, kailangan bawiin muna itong policy na ito, ihinto muna at pag-aralan ng mabuti. Ano yung kanyang legal basis? Ano yung kanyang mechanism for implementation? Marisol Abduraman, GMA News.